sa Maynila nung nakaraang rally, nakaraang gabi ng sorte ni Yorme. Oh, eto na, may buwelta ang anak ni Congressman Bini Abante. Kung naalala ninyo, mga kababayan, binabanata ni Sara Duterte ang anak binabanata ni Sara si Congressman Bini Abante. Kilala nyo naman siguro sino si Bini Abante. Yung gumagano na. Yung gumagano na. 'Di ba? Yun si Bini Abante. 'Di ba? So ngayon, pagkatapos ng birahin ni Sara, si Bini Abante, Ma'am Kanji Official, Miguel Love shoutout, waray-waray, OB Makapuno. Ngayon, ang ginawa, pagkatapos ng sabihin ni Sara, anong tawag ninyo mga anak? Kapag naglabas ka ng dila, hindi ka respeto. Winatusi siya ng anak ni Bini Abante. Oo, tumatakbong city councilor. Oo, di ba? Tumatakbo, binira. Oo, eto na, pakinggan ninyo ang anak ni Bini Abante. Oo, eto, mga kababayan, panoorin ninyo, pakinggan ninyo kung paano wawatusihin ng anak ni Bini Abante. Eto na, pakinggan ninyo, mga kababayan. Lakasan natin ha. Open. Wait lang kasi may ads. Hanapin natin. Bini Abante. Bini Abante. Takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Ayan na. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Naghanap pa ng dayo. Akala mo liga? Akala mo liga. May hugot? May hugot? Iniwan ba boyfriend? Pinagpalit sa artista? Tatayo ka dito. Sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Ano ka ngayon, Sara? Timimi ka. Ano, Sara? 'Di ba? Tatayo ka dito sa aming distrito. Tatayo ka dito sa aming lungsod. Wala ka namang naiambag. Maskin nga sa lugar nila binaha ng ilang dekada. Ang baha nandun pa rin, 'di ba? Di napapahiya ka ngayon. Para pastusin! Para siraan! Ang aming congressman na dilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. Yes. Ano pa? At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto. Tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Matapang yan. Hindi kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Di ba? Tatayo ka sa entablado ng kanilang distrito na wala ka namang ambag. Di ba? Nako, sabi pa nga sa comment dito, Sara ipako sa krus. Ito na. Ayun, short lang yun ha. Yan ang anak na may respeto at pagmamahal sa ama, di tulad ni Sara, sabi ni Sir Henry. Ito na, anak ni Bini Abante. Winatusi si Sara Duterte. Nakatikim ka ng watusi, street magsalita, hindi katulad sa'yo. Alam nyo, anong tawag sa mga, wala, Diyos ko, sabi ko sa inyo mga kababayan, ito kasi yun Labas mo ang props ko. Ayan. Ayan. Diba? Si Sara ang lakas loob na magaganyan-ganyan. Pero pag siya ginaganyan-ganyan, ayun na naman, simpatya na naman ng taong bayan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ito hindi man ako supporter ni Bini Abante.
Hindi ako supporter ni Joel Chua at higit sa lahat, hindi ako supporter ni Valeriano ng Congressman 2 at Congressman District 3 na si Joel Chua at Congressman ng District 6 ng Maynila na si Bini Abante. Pero nakita ko naman, ni minsan yung 3 congressman na yan, walang confidential fund na tinatago. Kasi kung meron mang kinurakot yung 3 na yan, di dapat pina-impeach nyo. Diba? Ganun lang. Kung mali si Bini Abante, kung mali si Chua, kung mali si Valeriano, bakit ayaw nyong tanggalin sa kanilang serbisyo? I-demanda ninyo sa ombudsman, tanggalin ninyo sa kanilang posisyon. Hindi yung kung sino pa yung nagnakaw, siya pa yung mataas at malakas, mang-asar. Diba? Ito na. Ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. Diba? Maraming salamat po kay sino-sino. Ayun, may palipad na naman tayo. Naku, may masasakta na naman ito. Alam nyo, pag nakakita pa naman ng iba dyan ng palipad, naku, mawawala ng gana. 1 oras magyaw-yaw, tapos walang palipad, titigil yan. Tayo, kahit walang palipad, tuloy-tuloy ang laban. Diba? Jen Alvarez, maraming salamat sa yung 2.79 Canadian dollar. And kay Gyong Places, ayan, sa iyong 10 Australian dollar super sticker. Thank you so much. Alam mo, sa totoo lang, kapag magaling ka na vlogger, babalik-balikan ka ng iyong viewers. Pero pag hindi ka marunong mag-vlog, lalong-lalo na kapag vlogger ka, tapos walang pinaabot sa'yo na topic, hindi ka marunong magbanat or bumuelta, walang kwenta. Yeah, tayo dito, walang topic, manood ka lang sa balita, reactionan mo, i-live mo, yun na yun. Yung ibang vlogger kan, bigyan muna ni congressman ng topic, bigyan muna ni mayor ng topic, tsaka lang nagkakaroon ng vlog. Pag walang topic, walang video. Pag walang video, stress. Diba? Tayo dito lang topic, research, diba? Kung gusto mong magaling kang vlogger at mahalin ka ng tao na nakasuporta at nakasubscribe sa'yo, i-topic mo yung mga napapanood nila at magbigay ka ng komento, hindi yung mag-antay ka ng topic na bigay ni congressman at ni mayor. Ay nako, tigil-tigilan nyo ako. Diba? Wait lang mga kababayan. Uy, nawala. Nakita siya. Di ba, mga kababayan? Oo, mahirap yung ganun. So ito, hanapin natin. Anak ni Bini Abante. Ay, Diyos ko. Ako, nagre-research ako. Bago, tawag dito, bago ako mag-live. Hindi yung mag-antay ka ng topic. Ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Ano pa? Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Ay, iniwan jowa. Anong hugot yon? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Di ba? Para pastusin, para siraan ang aming congressman na dilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto. Tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Diba? Kayo, mga kababayan, tatanungin ko kayo, gusto nyo ba maging presidente siya? Diba? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kung si Sara Duterte ang maging presidente, worse than her father. Sara is worse than her father. At totoo lang. Kung ako, isang matalinong butante,
Kung ako, isang matalinong mamamayan na nakatira sa Pilipinas at dito sa ating bansa, never akong bumoto ng utak grade 1. Bakit? Saan kayo nakakita na mangampanya at papanalunin mo ang mga kandidatong sinusuportahan mo pero naninira ka sa iba? Di ba? Kapag ikaw, di ba? Kapag ikaw ay magdala ng mga kandidato, diba? Halimbawa, ikaw yung leader, diba? May hawak kang mga kandidato. Paano ngayon, diba? Paano ngayon ibuboto ng tao ang bitbit mo kung ikaw mismo, diba? Kung ikaw mismo. Oo. Ay, hindi talaga ako naniniwala na si Yorme yung sinasabing, buti na lang hindi ka naging presidente. Wala naman siyang binigkas doon. Baka double purpose lang. 'Di ba? Alam mo, sa totoo lang, try nyo kaya mga kababayan. Ang mga politician kasi, parang ano yan, parang worker yan na nag-a-apply ng trabaho. Bakit? Ganito yan. Kapag ikaw ba mag-apply ng trabaho, mga kababayan, kapag ikaw ba nag-apply ng trabaho, sasabihin mo ba sa employer mo, putang ina ninyong lahat? Ha? Pag nag-apply ka ng trabaho, sasabihin mo ba sa amo mo, tang ina mo? Ha? Okay ng ina ninyong lahat. Matatanggap ka ba sa trabaho? At pag nag-apply ka ba ng trabaho, pwede mo bang sabihin, yung nauna na pumila sa akin, si number 1 at si number 2, ang papangit nila, putang ina nila. Doon pa lang, umpisa pa lang, hindi ka pa natanggap, pinakita mo na ang ugali mo, so alam na ng amo mo, ang ugali mo, tatanggapin ka pa ba? 'Di ba? Dito tayo sa reality. Kung ikaw butante, bakit mo iboboto ang isang politiko kung ang leader nila ay pangit ang ugali? 'Di ba? Kaya ka nga maging leader sa Pilipinas para gawin kang modelo, 'di ba? 'Di ba, Mang Corazon Tuang, mega love shout out po. 'Di ba, iboboto ka, nagmumura ka, iboboto ka, tas wala kang ginawa. Paano pa yung mga bitbit mo? 'Di ba? Diyos ko. Oh my God. Ako sa totoo lang mga kababayan suportado ko si Isko Moreno. Pero yung umakyat sa entablado kasama ni Isko, hindi. Hindi. Hindi nyo ba naaalala? Tumakbo si Isko noon. Mayroong mga taga Mindanao nakasuporta. Nilagay nila Isko ang Vice President Sara. Pero anong sabi ni Sara? Tanggalin nyo yung mukha ko dyan. Hindi si Isko ang katandem ko. Nakalimutan nyo yon, mga taga Mindanao? Isko Sara ang nilagay nila. Pero nagkomento si Sara, tanggalin daw ang mukha niya at huwag idikit kay Isko. Tapos ngayon, magulat ka, umakyat sa entablado kasama si Isko. Ano yon? Plastic? Baka nakalimutan nyo mga taga Mindanao. Noong pumakbo si Isko pagka-presidente, sinama ninyo ang mukha ni Sara Duterte. Anong sabi ni Sara? Tanggalin nyo ang mukha ko diyan. Nakalimutan nyo? Nakalimutan nyo? 'Di ba? Baka nakalimutan nyo. Ito mga kababayan. Isko Sara sa Mindanao. Nakalimutan nyo? Merong mga taga Mindanao na sumuporta kay Isko, nilagay nila Isko Sara. Anong sabi? Tanggalin nyo ang mukha ko dyan. 'Di ba? Tapos ngayon, pupunta ka kay Isko, tapos, ayaw ko na magsalita. At sabi nga ni Vice Ganda, mga kababayan, kapag pumasok ka sa Senado o sa Congress, ang tawag dyan, legislative. Ano bang ibig sabihin ng legislative? At ano ba ang sangay ng legislative?
Congress at Senate. Ang ibig sabihin ng legislative, yun yung mga gumagawa ng batas. Yun yung mga nag-iimbento at nag-aaral para gawin ang batas na ikakabuti sa ating bansa. Tapos iboboto mo artista. 'Di ba? Dapat ang iboto mong senador o congressman, yung mga abogado, yung marunong gumawa ng batas at marunong sumunod sa batas. Mahirap kasi bumoto ng senador at congressman tapos artista. Ngayon, pag nanalo yan, anong gagawin yan doon? Mag-acting-acting? Anong gagawin yan? Mag-action star. Kakanta? Artista eh. Tapos, katulad kay Willie Rebelliam papasok sa Senado. Pag nanalo yan, anong gagawin? 'Di ba? Anong gagawin pag nanalo yung mga ganyang abogado? Ganyang mga senador? Magpapatugtog ng boom tarat-tarat? Igiling-giling para sa'yo? Yeah? Jew Crazy, maraming salamat sa yung $15 Hong Kong super sticker. Nako, di ba? Ang sarap sa pakiramdam kapag may magpalipad. Yung iba dyan, pumuputok na lang ang ugat sa liig, wala pa rin palipad. Di ba? Ito na, mga kababayan. Tapos na tayo dyan sa binanatan. At winatusi ng anak ni Benny Abante, itong si Sara Duterte. Dito tayo. Si Representative Rolando Valeriano ng Sican District. Ito din yun, isa din ito sa binaboy ni Sara. Na ang sabi, ang taba-taba daw wala ng leeg. Napanood yun naman yun. Di ba? Binaboy. Wala daw